Hello, good morning po sa ating lahat, sa lahat ng ating mga viewers, mga followers, mga kapwa natin farmer, lalo na sa ating mga young generation farmer. For today's vlog ay gagawa tayo ng ating mga pananim na lakatan, mga suhi ng lakatan. Wala kasi tayong pambili ng mga tissue culture at marami tayong sahan na tumutubo sa ating sagingan, kaya nagpo-produce tayo ng sariling pantanim. Ang ginawa natin is yung balat na saging, yung gagawin natin na pampabilis na at pampalusog ng ating mga bagong tanim na suhi ng lakatan. Ito yung mga saha natin, yan yung itatanim natin. Yung ginawa natin, kinat natin siya, kinat natin dito sa dulo niya, kasi based on our experience, mas mabilis siyang tumubo at mas maganda yung tubo niya pag pinutol natin yung suhi niya. Kasi pag hindi natin pinutol, medyo matatagalan siya sa pagtubo at hindi sabay yung paglaki ng ating mga lakatan. Ito yung ating mga pananim at doon yung iba, yung mga cuttings, yung mga suhi natin. Ang ginawa natin is ibababad natin siya sa ating ginawang fermented na saging, balat ng saging na piniperment natin. Ito yung ginawa natin ng mga foliar, saka gagamitin din natin para pang pabilis, pampatubo ng ating mga bagong tanim na suhi ng lakatan. At saka ipapakita ko din sa inyo yung mga tinanim ko na mga suhi ng lakatan na kinat natin. Ating ipapakita sa inyo yung mga nauna natin na produce na mga suhi na dito lang natin kinuha sa ating mga tanim na lakatan. Okay, pupunta tayo sa ating, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya ibababad yung ating mga suhi ng lakatan para mabilis siyang makarecover at saka mabilis tumubo o usbong yung bagong suhi niya na, at magsabay-sabay sila sa yung itinanim natin. Example, mga 30 pieces to o mga 30 plus, sabay silang tumubo. Parang bumibili ka na rin ng mga tissue culture na gusto mong pagsasabay-sabayin yung kanyang paglaki. Okay, let's go. Okay, so ito na yung mga gagamitin natin, yung langgana, tawag namin dito. At ito yung ating mga suhi ng lakatan. Yan. Itong mga suhi na to, galing tayo kinukuha natin yung mga followers niya para maging malusog yung kanyang sa puno na pabubungahin natin. At ito yung tubig na gagamitin natin. Ihahalo natin sa ating fermented na panit sang saging. Ito yung piniperment natin for 1 week, 7 days. Una, kukuha tayo ng pantakal, mga isang timba. Tapos ito yung ihahalo nyo dito. Yan, dalawa. Marami naman tayong na-peppermint, so mas marami, mas mabuti.
Okay, yan. Tapos haluan natin ng tubig. Ito yung gagawin natin na growth hormone. Ibababad natin dito yung ating mga saha ng lakatan ng mga 2 oras. Saka bago siya natin itatanim, dagdagan natin ng ating fermented na balat ng saging. Itong fermented na to, ito yung ginamit din natin sa ating mga pandilig ng papaya at saka ng ating mga bagong tanim na saging. Kasi ito yung magbibigay sa kanila ng mga micronutrients at ito yung para mapabilis yung paglaki niya at magiging malaki yung kanyang mga bunga. Yan. Then next is ibababad natin siya. Yan. Medyo kulang sa tubig. Yan. Ibababad natin siya ng 2 oras. Yan. Ito yung magsisilbing ano niya, organic growth hormone para mapabilis yung pag-recover niya sa ating pagtatanim, pag-transplant natin sa lupa. Mabilis siyang mabuhay. Okay. Yan lang yung nagkasya sa ating balde. Tapos after 2 hours ano natin siya. Tapos sa pagbabad ng 2 hours tatanggalin natin siya dito at saka i-transplant na natin. Ito yung fermented natin na balat ng saging. So ito na, nasa 2 hours na po yung ating pagbababad sa ating natural growth hormone na gamit ang balat ng saging. So magtatanim na po tayo. Let's go. Okay, so ito na yung tapos na natin siyang ibabad ng 2 oras. So itatanim na po natin siya. Yung lalim lang ng ating ginawang pangtamnan is nasa isang roller lang po to. Tapos yung kaniyang distance sa kabila niya mga 2 meters. So sa pagtatanim natin, baka may maraming magtataka bakit yung iba kasi gumagamit ng mga chemical fertilizer. So yung gagamitin natin, meron naman tayong ano na panit pa rin, balat pa rin ng saging na ano, dagta na talaga siya. Yun. Mga inono na natin to ng mga almost 3 months. Dagta na siya. So ito yung gagamitin natin na pang abono, fertilizer na ating tatanim na saging. So paano ba siya gagawin? Yan siya. Siya yung magsisilbi na yan, beadings natin. Imbis na maglalagay tayo ng chemical chemical fertilizer tulad ng urea at saka
14-14. So yung nilagay natin, yung balat na lang ng saging, yung ginawa nating beadings, kasi marami siyang nutrients from calcium to potassium, nitrogen. So ayan, subok na po natin yan sa ating mga tanim na magiging malusog po at madaling makarecover yung ating mga tinanim na mga suhi ng lakatan. Ayan. Yung suhi na lakatan, ano siya, yung ito yung medyo may pagka yellowish yung kaniyang ano niya, ilalim, yung unod niya. Ayan. Itong lupa natin, ano talaga to, fertile talaga tong lupa natin. Mga organiko na pataba lang, yung mga dumi ng. So tapos na po. Ano natin siya para pag may malakas na ulan hindi mahirig yung ating tanim. And then yan, then doon tayo sa kabila. Okay, same process. Yung beadings nya, yung balat ng saging, at saka bago natin ilagay yung ating cuttings ng lakatan, at saka lagyan ng lupa. Yung lupa natin masyado tong mataba kasi may halo to ng mga dagtana na mga dahon, kaya very fertile tong pinagtatamnan natin. Yan. And then dito sa kabila, same process din, beadings natin, balat ng saging, yan, saka yung ating suhi ng lakatan. Medyo mahirap po, wala po tayong taga video, so yan.